Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga makabagong kagamitang pagdigma ng Pilipinas ngayong taong 2024. Ang ating bansa ay patuloy na nag-i-improve sa aspeto ng depensa upang mapanatili ang ating kalayaan at seguridad. Kaya sa video ito ay alamin natin ang 5 pangunahing kagamitang pandigma na nagpapatibay sa ating hukbong sandatahan. Number 1. Multi-role fighter jets. Unang-una sa listahan ay ang mga modernong multi-role fighter jets. Sa tulong ng mga bagong F-16 Viper, ang ating Philippine Air Force ay may kakayanang magbigay ng air superiority at air defense. Ang mga jets na ito ay may advanced avionics at weapon system na nagbibigay ng kakayahan para sa iba't ibang misyon, mula sa air-to-air combat hanggang sa ground attacks. Ang Pilipinas ay bumili ng 12 o 12 units ng F-16 Viper fighter jets. Ang pagbili ng mga jets na ito ay bahagi ng modernisasyon ng ating Philippine Air Force upang mas mapalakas ang ating kakayahan sa air defense at air superiority. Ang kontrata sa pagbili ng F-16 Viper fighter jets ay na-finalize noon pang 2022. Ang mga jets ay ipinadala sa Pilipinas at naging operational noong unang bahagi ng 2024. Ang F-16 Viper fighter jets ay nabili mula sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Foreign Military Sales o FMS program ng US Department of Defense. Ang mga jets ay ginawa ng Lockheed Martin, isang kilalang kumpanya na gumagawa ng mga advanced defense equipment. Number 2. Frigates ng Navy. Ang Philippine Navy ay mas pinalakas sa pamamagitan ng mga bagong frigates tulad ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Ang mga barkong ito ay may advanced radar system, anti-ship missiles at anti-aircraft weapons na nagbibigay ng superior maritime defense at offensive capabilities sa ating karagatan. Ang Pilipinas ay bumili ng 2 modernong frigates. Ang mga ito ay ang BRP Jose P. Rizal o FF-150 at BRP Antonio Luna o FF-151. Ang kontrata para sa pagbili ng mga frigates na ito ay pinirmahan noong 2016. Ang BRP Jose P. Rizal ay opisyal na inilunsad noong Mayo 2020 at naging bahagi ng Philippine Navy noong Hulyo 2020. Ang BRP Antonio Luna naman ay pinadala sa Pilipinas noong Nobyembre 2020 at opisyal na naging bahagi ng Navy noong Marso 2021. Ang mga frigates na ito ay nabili mula sa South Korea sa pamamagitan ng Hyundai Heavy Industries o HHI, isang kilalang kumpanya sa paggawa ng mga advanced naval vessels. Ang kontrata ay bahagi ng frigate acquisition project ng Philippine Navy na naglalayong i-modernize ang kanilang fleet. Number 3. Submarines. Sa unang pagkakataon, magkakaroon na ng submarine ang Pilipinas. Ang mga submarines na ito ay isang malaking tulong sa pag-maintain ng ating maritime domain. Ang stealth capabilities ng mga submarines ay nagbibigay ng strategic advance sa surveillance at deterrence operations laban sa mga banta sa ating karagatan. Ang Pilipinas ay naglalayong bumili ng 2 modernong submarines. Ang mga ito ay bahagi ng Philippine Navy Submarine Acquisition Project na naglalayong palakasin ang kakayahan ng ating hukbong dagat. Ang kontrata para sa pagbili ng mga submarines na ito ay pinirmahan noon pang 2021. Ang mga submarines na ito ay nabili mula sa France sa pamamagitan ng Naval Group, isang kilalang kumpanya sa paggawa ng mga advanced naval vessels. Ang mga submarines ay Scorpion class na kilala sa kanilang stealth capabilities at advanced weapon system. Number 4. Armored vehicles. Ang Philippine Army ay mas pinalakas din sa pamamagitan ng mga modernong armored vehicles tulad ng Sabra light tanks. Ang mga ito ay nagbibigay ng mobility, firepower at protection sa ating mga trupa sa ground operations. Ang mga makabagong teknolohiya sa mga armored vehicles na ito ay nagbibigay ng edge sa ating ground forces sa anumang labanan. Ang Pilipinas ay bumili ng 20 units ng Sabra light tanks at 44 units ng Pandor 2 8x8 Armored Personnel Carriers o APCs.
Ang mga ito ay bahagi ng modernisasyon ng ating Philippine Army upang mapalakas ang kanilang mobility, firepower at protection. Ang kontrata sa pagbili ng mga armored vehicles na ito ay pinirmahan noong 2021. Ang mga Sabra light tanks at Pandur II APCs ay naging operasyonal at naihatid sa Pilipinas mula noong 2023 hanggang unang bahagi ng 2024. Ang mga Sabra light tanks ay nabili mula sa Israel sa pamamagitan ng Elbit System, isang kilalang kumpanya sa paggawa ng mga advanced defense equipment, samantala ang Pandur II 8x8 APCs ay nabili mula sa Czech Republic sa pamamagitan ng Excalibur Army, isang kilalang kumpanya sa paggawa ng mga modernong armored vehicles. Number 5. Advanced Artillery Systems. Ang modernong artillery systems tulad ng mga Multiple Launch Rocket System o MLRS ay nagbibigay ng heavy firepower at long-range strike capabilities sa ating hukbong sandatahan. Ang mga ito ay makakatulong sa precision strike at support missions na nagpapalakas sa ating defensive at offensive operations. Ang Pilipinas ay bumili ng 12 units ng AIM-142 High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS at 18 units naman ng Sultam Atmos 155mm self-propelled howitzers. Ang mga ito ay bahagi ng modernisasyon ng Philippine Army upang mapalakas ang kanilang firepower at precision strike capabilities. Ang kontrata sa pagbili ng mga advanced artillery systems na ito ay pinirmahan noon pang 2021. Ang mga HIMARS at Atmos howitzers ay naging operational at naihatid sa Pilipinas mula 2023 hanggang unang bahagi ng 2024. Ang AIM-142 HIMARS ay nabili mula sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Lockheed Martin, isang kilalang kumpanya sa paggawa ng mga advanced defense equipment. Samantala, ang Sultam Atmos 155mm self-propelled howitzers ay nabili mula sa Israel sa pamamagitan ng Elbit System, isang kilalang kumpanya sa paggawa ng mga modernong artillery systems. Sa kabuuan, ang mga makabagong kagamitang pandigma ng Pilipinas ngayong 2024 ay nagdadala ng malaking pagbabago sa ating national defense capabilities. Sa tulong ng mga ito, mas mapapanatili natin ang ating kalayaan at seguridad laban sa anumang banta. Patuloy tayong magsikap at magtulungan upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng ating bayan. Maraming salamat sa iyong pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong impormasyon at updates tungkol sa ating pambansang depensa. Mabuhay ang Pilipinas! Shoutout po sa mga bagong subscribers ng channel na ito. Mabuhay po kayong lahat at more power sa ating channel.